Ngayon, tila diretsahang tinanggihan ng mga lider ng Europa si Donald Trump at ang kanyang planong pangkapayapaan para sa Ukraine. Mga kakaibang grupo ng 7, kasama sina Ursula von der Leyen, Antonio Costa, at iba pang lider ng institusyon sa Europa. Nagpulong agad ang mga lider ng Europa at ibang bansa para talakayin ang peace plan ng Washington para sa Ukraine sa G20 Summit sa Johannesburg. At pagkatapos ng pulong na iyon, diretsahan nilang sinabi na ang plano ay nangangailangan ng seryosong pag-aayos. At sa kasalukuyang anyo nito, hindi ito kailanman tatanggapin ng Ukraine at Europa. Pinakamahalaga, sinabi ng mga Europeo na hindi tatalakayin ang isyu ng teritoryo at walang ibibigay sa mga Ruso. Dagdag pa nila, hindi dapat bawasan ang sandatahang lakas ng Ukraine dahil ito lang ang tunay na garantiya sa seguridad ng Ukraine. Kahit ano pa ang ipinangako ni Trump at Putin. Pinaalalahanan si Trump ng Europa na kailangan ng pahintulot ng European Union at NATO para sa mga kaugnay na hakbang. Hindi rin siya pwedeng magdesisyon mag-isa tungkol doon. Sa huli, pinayuhan ng mga Europeo si Steve Witkoff na nakipag-usap sa mga Ruso tungkol sa peace plan, na kumonsulta sa psychiatrist kung hindi niya maintindihan ang mga pangunahing bagay. At nagmumungkahi pa siya na kumita ang Amerika mula sa mga na-freeze na Russian assets sa Europa, kahit na wala namang kinalaman ang mga Amerikano sa jurisdiksyon na iyon. Mas detalyado kong ikukwento sa episode kung tungkol saan talaga ang pinag-uusapan. Iniulat na si Dan Driscoll, ministro ng Hukbong Lupa ng Amerika at espesyal na kinatawan ni Trump para sa Ukraine, ay nagbigay impormasyon sa mga embahador ng NATO tungkol sa planong pangkapayapaan ng grupo ni Trump. At ayon sa mga kanluraning media, ito ay naging isang napakamadilim at puno ng kawalang tiwalang pag-uusap. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, pwede kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe sa sponsorship gamit ang mga link at detalye sa video description. Sinabi ng mga lider ng Europa, mga institusyon ng Europa, at mga punong ministro ng United Kingdom, Canada, Japan at Norway na kailangan pang pag-aralan ang peace plan ng United States at handa silang makibahagi rito. Mangyayari lang ito kung magiging realistiko ang Washington sa sitwasyon, hindi lang inuulit ang gusto ni Putin. Ngayon, lahat ng nabanggit na mga leader ay tinalakay ang iminungkahing peace plan ng Washington para sa Ukraine sa mga sideline ng G20 Summit sa Johannesburg. Kung saan, sa totoo lang, hindi pumunta si Trump at wala ring ipinadala mula sa kanyang team. At pagkatapos ng pagpupulong, naglabas sila ng opisyal na pahayag. Ngunit bago iyon, may pagpupulong muna. Ang itatlo ay isang di-formal na alyansang pangseguridad ng Pransya, United Kingdom at Alemanya. Tulad ng alam ninyo, ito ang mga bansang Europa na may sandatang nuklear o naglalagay nito sa kanilang teritoryo, gaya ng Alemanya. Tinanggap ng mga lider ang pagsisikap ng Estados Unidos para sa kapayapaan sa Ukraine. Sabi nila, ang orihinal na draft ng 28 puntos ay may mahahalagang elementong kailangan para sa makatarungan at matatag na kapayapaan. CP. Kaya naniniwala kami na ang proyekto ay isang pundasyon na mangangailangan pa ng karagdagan. Handa kaming makibahagi sa gawaing ito upang matiyak ang pangmatagalang kapayapaan sa hinaharap. Sige, tuloy pa natin. Ipinaalala ng mga lider na hindi dapat baguhin ang mga hangganan sa dahas at nagpahayag ng pag-aalala sa mungkahing limitasyon sa sandatahang lakas ng Ukraine na maaaring magbanta ng susunod na pag-atake. CP, muli naming binibigyang diin na ang pagpapatupad ng mga elemento na may kaugnayan sa European Union at NATO ay mangangailangan ng pahintulot ng mga miyembro ng European Union at NATO ayon sa pagkakabanggit. Ginagamit namin ang pagkakataong ito upang bigyang diin ang lakas ng aming matatag na suporta para sa Ukraine. Ipagpapatuloy namin ang mas malapit na koordinasyon ng aming mga aksyon kasama ang Ukraine at Estados Unidos sa mga susunod na araw. At ngayon, heto na. Sa mga susunod na araw, magpupulong ang Ukraine, mga lider ng Europa at kinatawan ng United States sa Switzerland. Sa totoo lang, napili na ni Zelensky ang kanyang team para sa negosasyon at pinayagan silang makipag-ugnayan sa mga Ruso kung kakailanganin ng proseso ng pag-uusap. Ano ba ang gustong baguhin ng mga Europeo sa plano ni Trump? Sabi nila maganda ito.
pero kailangan pang pagtrabahuhan. Ayon sa ulat, nais ng mga Europeo baguhin ang plano ni Trump sa 4 na mahalagang punto. Una, ang pagkilala sa Donetsk na rehiyon at Crimea bilang bahagi ng Russia ay hindi katanggap-tanggap para sa Europa. Binigyang diin ng lider ng Europa na hindi pwedeng baguhin ang hangganan gamit ang puwersa, kaya walang magbibigay pagkilala. Pangalawa, ang mungkahing bawasan sa 600,000 ang hukbong sandatahan ng Ukraine ay delikado sa Europa dahil pwedeng humina ang bansa. Kaya sinasabi nila na huwag bawasan ang hukbong sandatahan. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga Ruso at ang pangakong seguridad ay salita lang, ang hukbong sandatahan ang tunay na katiyakan sa seguridad. At mula rito, sumusunod ang pangatlo. Mahirap para sa mga Europeo na magtiwala sa mga pangako ng Kremlin tungkol sa mga garantiya ng seguridad. Lalo na't nilabag na nito ang mga naunang kasunduan. Kaya nagugulat ang mga Europeo na iminumungkahi ni Trump na basta maniwala ang Europa sa mga pangako ni Putin na hindi aatakihin ang Ukraine at Europa. At pang-apat, ang kinabukasan ng mga na-freeze na ari-arian ng Russia. Hindi handa ang European Union na payagan ang Moscow na makinabang mula rito. Dahil sa proyekto ni Trump, nakasaad na ang bahagi ng mga na-freeze na ari-arian ng Russia ay ia-unlock at ilalagay sa mga proyektong pamumuhunan kung saan maaaring kumita ang Russia. Sinabi ng mga Europeo, anong kalokohan yan? At nagdulot ito ng matinding batikos. Matinding binatikos ng mga opisyal ng Europa ang bahagi ng peace plan ni na Steve Witkoff ng Amerika at Kirill Dmitriev ng Russia, na nagmumungkahi ng paggamit ng mga na-freeze na ari-arian ng Russia. Ayon sa dokumento, bahagi ng pondo ay para sa pagpapanumbalik ng Ukraine na nagkakahalaga ng $100 bilyong. Ngunit lahat ng ito ay dapat mangyari sa ilalim ng kontrol ng Washington pagkatapos ng pagtigil putukan. Dagdag pa, plano ng Estados Unidos na kunin ang 50% ng kita rito. Ibig sabihin, ang pera ay mapupunta sa muling pagbangon ng Ukraine. Sabi ng mga Amerikano, kikita ang mga kumpanya sa $100 bilyong kaya gusto nilang kunin ang 50% para sa kanila. Ibig sabihin, si Witkoff ay diretsahang nagsasabi na, ibenta na lang natin ang Ukraine, tapos pagkakitaan pa natin ito pagkatapos. Bakit hindi? Ayon sa politiko, nag-aalala ang mga diplomat ng European Union na maapektuhan ng inisyatiba ng Amerika ang kasunduang reparasyon na utang para sa Ukraine mula sa mga Ruso. At ito naman tungkol sa pag-uusap sa gusali. Tinawag ng dating opisyal ng Pransya na iskandalo ang panukala at iginiit na hinahanap ng mga bansang Europeo ang epektibong paraan para magamit ang na-freeze na asset para sa Kyiv. Samantalang ang Washington ay naglalayong kumita mula rito. At alam mo, talagang nakakagulat ito dahil paalala ko lang, si Donald Trump ay wala namang anumang kapangyarihan para i-unfreeze ang mga asset ng Russia na nasa mga jurisdiksyon ng Europa. Ano ang iniisip ni Witkoff? At batay dito, magbibigay ako ng CP mula sa isang mataas na opisyal ng Europa na binanggit ng publikasyong politiko. Kailangan ni Witkoff kumonsulta sa psychiatrist. Parang sinasabi niya na, naiintindihan mo ba talaga ang mga sinasabi mo? Anong kalokohan yan? Paalala lang, nangyari na ito dati nung tag-init. Noon, iminungkahi ni Witkoff na dahan-dahang alisin ang parusa sa Russia at binanggit na maaaring i-unfreeze ang mga asset ng Russia. Halimbawa, pwedeng bawasan ang mga parusa. At sinabi niya na kung aalisin ng Washington ang mga parusa, automatiko ring aalisin ito ng Europa. Sa Europa, sinasabi nila, Witkoff, alam mo ba talaga ang sinasabi mo? Wala kang jurisdiksyon. Higit pa dyan, ipapaalala ko, noong iminungkahi ni Witkoff kay Trump na i-unblock ang ilang Russian na bangko at muling ikonekta ang mga ito sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication System. Nangyari ulit ito noong tag-init. Pero noon, lahat sa Europa ay nagulat. At sa mga tagong usapan, alam mo, umiikot ang daliri sa sentido. Sinasabi nila, si Witkoff ba ay siraulo o ano? Bakit ko nasabi yon? Dahil ang Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication na sistema ay kontrolado at nasa ilalim ng buong jurisdiksyon ng European Union. Ang punong tanggapan ng Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ay nasa Europa. Kaya naman, kung walang pahintulot mula sa Brussels, walang sino man ang makakakonekta muli ng kahit ano saan man. Pero si Witkoff ay tiwala na nagsalita, pakinggan nyo, iko-konekta naming muli, huwag kayong mag-alala. Ibig sabihin, gaano ka dapat kakumpiyansa sa sarili o kaya'y hangal? Ikaw na ang pumili.
At ngayon sa Europa sinasabi nila na parang kailangan mo nang magpatingin sa psychiatrist. Mahirap mula pa noong una ang issue sa paggamit ng nakapirming ari-arian ng Russia dahil sa posisyon ng Belgium, kung saan nakatago ang malaking bahagi ng pera. At natatakot ang Brussels sa mga posibleng ganting hakbang mula sa Moscow. Nababahala ngayon ang mga diplomat ng Europa na ang inisyatiba ng Amerika ay magpapahirap sa pagkuha ng pahintulot ng Belgium para sa reparasyon na pautang para sa Ukraine. Sabi ng opisyal, pwedeng gawing kontra-argumento sa Europeanong eskema ang mungkahi ng Washington. Binigyang diin niya na ang hangarin ni Trump na kumita sa sitwasyong ito ay tumutugma sa klasikong problema ng pagiging Amerikanong presidente. At syempre ito ang pinaka-espesyal. Ang ministro ng Hukbong Katihan ng Estados Unidos na si Dan Driscoll, na ngayon ay espesyal na kinatawan ni Trump para sa Ukraine, ay nagbigay impormasyon sa mga embahador ng mga bansang NATO tungkol sa planong pangkapayapaan ng koponan ng presidente ng Estados Unidos sa isang pagpupulong sa Kyiv, Biyernes ng hating gabi matapos ang negosasyon kay Pangulong Zelensky at tawag mula sa White House. Ayon sa The Guardian, sinabi ni Driscoll sa mga Europeo na inaasahan ni Trump na kumbinsihin si Pangulong Zelensky na pumirma ng kasunduang pangkapayapaan sa mga susunod na araw. Nagbanta siya na kung hindi pipirmahan ito ng Kyiv, mas malalalang kondisyon ang haharapin nila sa hinaharap. At pagkatapos, magbibigay ako ng sipi. Madilim ang naging mood sa loob ng kwarto. Ilang mga embahador mula sa Europa ang nagduda sa nilalaman ng kasunduan at sa paraan kung paano pinasimula ng Estados Unidos ang negosasyon sa Rusya nang hindi ipinapaalam ito sa kanilang mga kaalyado. Kakilakilabot na pagpupulong na naman, puro pagtatalo. Wala kang alas, sabi ng source, na tumutukoy sa pahayag ni Trump na wala ring alas si Zelensky noong kontrobersyal na pagpupulong sa White House noong Pebrero. Sumagot si Driscoll sa mga kritisismong Europeo. Gusto ni Pangulong Trump ng kapayapaan ngayon. Habang dumarami ang mga kusinero sa kusina, mas nagiging mahirap itong hawakan, sabi niya, ayon sa isa sa mga naroroon. Sa huli, sinabi ni Julie Davis, pansamantalang chargé d'affaires ng United States sa Kyiv, na kahit masakit para sa Ukraine ang kondisyon ng kasunduan, wala silang ibang magagawa kundi tanggapin ito o harapin pang mas mahirap na sitwasyon sa hinaharap. Mabuti na lang at hindi agad sumusunod ang mga Europeo kay Donald Trump, kaya dumarami ang nagsasalita ng kalokohan. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.